Samantalang tayo ay hindi natin alam kung kailan at saan. Darating din ang oras, mga kapatid. Tayo naman ang pupunta doon at tayo din ay mandoon sa magiging janaza. Nagsasalahan. Ibig sabihin nun, mga kapatid, araw-araw ay palapit na palapit tayo. Kaya naiisip ko na itong mga ginagawa natin ay para doon, Preparation. dahil malapit na tayo. Sana unang-una taqabbalallahu minna wa minkum Amin. sa ilalaman. Amin. As'alullah an yataqabbala minna jami'an Amin. wa an yaghfira lana dhunubana. Ang ma-share ko lang sa inyo, mga kapatid, itong mga ginawa natin almost 10 days tayo, nakikita natin yung pagsusumikap natin, Amin. talagang yung ginagawa natin na sincerity talaga sa puso natin, sincere sa puso natin. Sana inshallah ay tanggapin ng Allah ang lahat ng yun. Amin. At tayo ay uuwi na naman. At sana tuloy-tuloy na ito, at itong ginawa natin ay magiging sa atin at hindi na mawawala sa atin pa. Dahil, mga kapatid, ang sabi ng Allah, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, atadruna man al-muflis? Alam ba ninyo, sabi ng Rasulullah, kung sino ang tao Bankrupt. nalugi o bankrupt? Muflis. Sabi ng mga sahaba, al-muflisu fina man la dirham lahu wala muta. Ang sabi niya, ang nalugi sa amin o bankrupt sa amin, yung taong walang pera, walang dirham, wala man lang kahit ano na magagamit niya o kayamanan niya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fi ummati man ya'ti o man ata yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti shatama hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa safaka dima hadha ila akhir al-hadith. Hatta qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayukhadhu min hasanati ila hadha wa min hasanati bi hadha ila akhir al-hadith. Ang meaning ng hadith na yun ay ang tao, sabi ng Rasulullah, na taong darating doon sa yung umat ko na nalugi ay yung taong darating sa kiyama na kasama niya o dala-dala niya o kasama niya yung mga gawain niya na magaganda, tulad sabi niya ng sala, siyam, yung zakat, kasama na itong pag-uumra natin, lahat na ginagawa natin dito. At pagdating doon, sabi niya sa akhirah, ayun pala ay mayroon siyang mga ginawa tulad ng pagmumura, minura niya ito, kinain niya ang hindi sa kanya, wadara bahada, o kaya sabi niya pinalo niya ito,
lahat ng iyon, babayaran mo doon. Babayaran niya doon sa akhirah. Pag sabi niya maubos na yung kanyang hasanat, kukunin doon. Yu'khadhu min khati'atihim, kukunin doon sa mga kasalanan nila at yutrahu alayhi. Fayutrahu alannar, fayutrahu finnar. Kukunin doon sa mga kasalanan nila at ibibigay sa kanya at doon sa lahat ng iyon, sabi niya, ay itatapon na siya sa narka-jahannam wal iyadu billah. Kaya mga kapatid, sana kung ano yung mga na-learn natin, kung anong mga ginawa natin, ay halagaan natin yun. Ang ayat ng Allah sa Quran, ang sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innaka mayyit wa innahum mayyitun wa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Isa sa tafsir ng ayat na yun, yung hadis na sinabi natin. Nag-warning ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah, sabi niya, innaka mayyit. Pero yung ayat na yun, buhay pang Rasulullah, sabi niya, ikaw ay ang ibig sabihin nun, ikaw ay mamamatay din. Wa innahum mayyitun. At silang lahat mamamatay din. Ibig sabihin tayo, wa innakum, at kayong lahat, yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Pagdating niyo sa akhirah ay takhtasimun. Ay sabi ng takhtasimun ay magsisingilan kayo. Paano magsisingilan, mga kapatid? Ibig sabihin, may nautang ka. Wala namang sisingilin na kung walang utang. Ibig sabihin, may nautang ka na dapat mong bayaran. Yun na yung hadis na yun. Bigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, nasa sasakyan ka. Minsan nangyayari, hindi lang minsan, palagi nangyayari ito. Itong mga paalala na ito ay para sa aking sarili unang-una, sa aking pamilya, sa aking asawa, sa lahat, sa ating lahat. Dahil parati itong nangyayari sa atin. Minsan nasasasakyan ka, tapos mayroon doon sa unahan mo na gusto yung nagmamadali ka, tapos siya naman ay medyo siguro may ginagawa at kung ano-ano sinasabi mo hanggang sa minumura mo yung tao na yun. Subhanallah, hindi kanya naririnig, hindi kanya nakikita, pero minumura mo siya. Anong sabi ng Allah? Ma yanfidu min qawlin illa ladayya raqibun atid. Lahat ng sinasabi natin ay may nagmamanman sa atin. Sinusulat niya yun. Kaya yun na yun, yung sinabi mo na yun, mga kapatid, yung sinabi mo yun ay pagdating sa akhirah ay sisingilin niya yun. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sisingilin niya yun. Kahit hindi niya narinig, pero nakasulat yun. So, pagdating doon, ano na? So ngayon, magtataka ka dahil mayroong taong sisingil sa iyo na wala ka namang, hindi mo naman siya kilala. Yun na yun, kasama na yun. Kaya mga kapatid, Istighfar. kailangan natin Istighfar. kung kailangan natin i-avoid ang mga yon bago mangyari ang mawala ang ating mga ginawang kabutihan. Tulad nung minsan nasasabi natin dyan sa mga hospital, al-wiqaya khairum minal ilaj. Prevention is better than cure. Hindi lang yan sa siha natin o sa health. Sa lifestyle natin yun. Sa pang-araw-araw natin na ginagawa. Kung may mga ginagawa tayo na hindi maganda, alam natin na hindi maganda. Ngayon pa lang, huwag natin gawin. Unang-una yung mga pagsasalita natin. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kung sino man, sabi niya, ang tao ay ang taong tunay na mu'min, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at tao na pinapaniwalaan niya ang akhirah, na mayroon na akhirah, falyakul khairan, magsabi ka o magsalita ka ng maganda.
Kung hindi ka na rin makakapagsalita ng maganda, Tumigil na lang. tumigil ka na lang. Huwag ka na magsalita kasi minsan, alam nyo ba, minsan nangyayari yan palagi sa mga grupo na may mga tao na gustong mag-aktor kahit na magsinungaling. Basta lang yung grupo niya ay matawa. Subhanallah. Kasama na yon. Malaking kasalanan yon. Malaking ano yun. Oo, kaya kung hindi ka na rin makakapagsalita, iba ka makapagsabi ka pa ng fitna, magiging magkawatak-watak pa ang grupo mo, huwag ka na lang magsalita. So, mula ngayon, sa araw na ito, inshallah, sa akin, ay inshallah, umpisahan ko na, Ship no. sana kayo din. Kung mayroon tayong mga ginagawa na o mga sinasabi na hindi naman maganda, wala tayong makukuha kundi magkasala lang, huwag na natin gawin yun. Pagbalik natin, at sana lahat ng intensyon natin ay lahat yun ay maganda at lillah, khalisatan liwajhillah. Nang sa gayon, lahat ng mga pinagsakripisyuhan natin sa loob ng 10 araw ay makamtan natin at makuha natin ang gantimpala. Amin. Ngayon pa lang, humingi ako ng kapatawaran sa inyo. Baka may nasabi ako o may nagawa akong hindi maganda sa inyo. Patawarin niyo ako at kayo din. Inshallah, pinapatawad ko kayo kung mayroon man. Kasi ugali ng mu'min ang paghingi ng kapatawaran at magpatawad sa kapwa. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.